Hi! Ako si RJ mula dito sa Quezon Province. Isang nilalang na kagaya nyo laging excited sa mga plot twist na hatid ng Aswang Channels, Love Stories at Aswang Love Stories. Shout out sa aking mga kaibigan sina John Dave, Ellen Joy, Eloisa Jane at Rashin. Mga kaibigan ko na nahawa na rin sa pagkahilig sa mga kwentong aswang. Maganda rin na i-invite nyo yung mga friends nyo na mag-subscribe sa channel na to para naman paminsan-minsan meron kayong pinagkikwentuhang kakaiba. Kagaya ngayon, may bagong episode na namang hatid ang channel na to na sama-sama nating papakinggan hanggang sa dulo. Ano? Tara? Anong klaseng aswang ang isang yan? Ako! Pinuno ako ng mga aswang. Kaya hindi lang ako isang ordinaryo. Mas malaki at malakas ako sa kanila. Kaya wala kayong laban sa akin. Bakit? Takot na ba kayo? Hindi kami matatakot sa'yo! Talaga lang ha. Tingnan natin. Amara! Yuko! May mga pagkakataon talaga minsan sa buhay natin na kapag hindi pa natin nakikita, hindi rin tayo agad naniniwala. Magandang araw po, Sir Wilmore, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po akong Ronaldo, hindi tunay na pangalan. Isa rin po ako sa mga tagapakinig ng Sitio Pangil. Salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin na maibahagi ko rin sa inyo ang aking karanasan na nangyari noong 50 anyos pa lamang ako. 5 taon na ang nakalipas. Isa po akong pulis sa baryo namin. Wala akong ibang hinangad buong buhay ko kundi manilbihan ng tama at makatulong sa kapwa. Kilala ako bilang magaling na manunugis sa mga kriminal. Kaya kahit na malapit ako magretiro, hindi ko pa rin masikmurang magbulag-bulagan kapag may mga taong napapahamak at nahihirapan. Hindi ko naman akalain na dahil sa pagiging makatarungan ko, dadalhin pala ako nito sa napakadelikadong sikreto ng isang baryo na kahit ang kaligtasan ng pamilya ko ay wala ng kasiguraduhan. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, ano ang mas importante para sa iyo? Yung matapos mo ang misyon o yung kapakanan ng pamilya mo? Paki-comment lang po sa ibaba ang inyong kasagutan at excited kaming mabasa ito. At kung naiintriga ka kung anong nangyari sa buhay ko at kung papaano ako napadpad sa baryo ng mga aswang, halina't sabay-sabay natin pakinggan ang kwentong ito hanggang dulo. Nagsimula ang lahat nung may isang mahirap na ginoong nagngangalang Pedro sa baryo namin. Ang palagi namamatayan ng alaga niyang mga hayop, mapakambing man ito o baboy. Humingi ito ng tulong sa presinto at bilang isang pulis, misyon naming tumulong at imbestigahan ang mga ganong klaseng sitwasyon. Kaya't samahan niyo po ako hanggang dulo para malaman niyo kung papaano ako nagkaroon ng karanasang may kaugnayan sa baryo ng mga aswang. Ay, pasensya na po, sir. Ay, kung naabala ko ho kayo, hindi ko na po kasi alam kung anong gagawin ko rito. Masyado na ho ako kasing matanda. Sobra naman ho hata ito kung malas lang na nakagat ng ligaw na hayop. Huwag po kayo magalala, Mang Pedro. Iimbestigahan po namin ito lahat. Napakadelikado rin po kapag ligaw na hayop nga talagang may gawa nito. Baka mamaya niyan, tao naman yung mabiktima. Nakakapagtaka nga, sir. Wala naman akong nakitang ligaw na hayop sa paligid. Tuwing umaga o kaya'y gabi. Meron lang po akong minsang naririnig na mahinang huni ng ibon. Tuwing matutulog na kami ng asawa ko. At saka, mahinang kaluskos. Pinagsasawalang bahala ko lang naman yun. Dahil ibon lang naman. O siya, basta mag-ingat po kayo. Hindi pa natin alam kung ano ba talaga yung gumawa nito. Wasak ko kasi talaga yung tiyan ng kambing niya tsaka baboy. Baka hindi ordinaryong hayop lang ang may kaagawan. Mabuti ng paggagat ng dilim. Pumasok na rin ho kayo sa bahay niyo, Mang Pedro. Ano na po ang gagawin ko sa mga natitira ko pang mga baboy at kambing, sir? Sayang naman ho kung
mabiktima rin sila. Sa ngayon, mas mabuti na sigurong isarado mo muna lahat ng kulungan nila. Yung walang makakapasok na kahit anong ligaw na hayop. Kahit pa mapaahas man. Sige ho, sir. Maraming salamat ho. Walang anuman po. Basta kapag may nangyari ulit sa mga alaga nyo, tawagin niyo lang ho ako. Sa ngayon, aalis na muna ho kami ng partner ko. Magtatanong-tanong muna kami sa iba kung may mga nangyari din ba sa mga alaga nilang hayop katulad ng sa inyo. Baka kasi hindi lang kayong nabiktima. Sige po, sir. Mag-iingat ho kayo. Noong mga oras na yon, pagkatapos naming makausap si Manong Pedro, naglibot-libot muna kami sa ibang baryo, Sir Wilmore. At doon lang namin nalaman na hindi lang pala si Manong Pedro ang nabiktima ng ligaw na hayop. Pati rin yung mga nasa kabilang baryo, maraming hayop rin ang nabatay, kung saan wasak rin ang mga tiyan nila. Ang saklap naman na nangyari sa mga alaga nila, pare. Paano na lang kung tao naman ang naging biktima? Nako, napakadelikado. Anong klaseng hayop kaya ang may gawa nun? Yan ang kailangan nating alamin sa lalong madaling panahon. Huling mission ko na to. Pagkatapos nito, magre-retiro na ako. Sabay-sabay na tayo. Pareho rin naman tayong tumatanda na eh. Kaya sasamahan na lang kita. Hoy, mas matanda ka sa akin. Dapat noon ka pa nagretiro eh. Hinihintay lang naman kita eh. Partners in crime tayo, di ba? O siya, bahala ka sa buhay mo. Ay, isa nga pala, pare. May isang ginang malapit sa amin na gustong ibenta yung bahay at lupa nila. Ay mura lang daw niyan ibibigay kung sakaling may kukuha agad. Aalis kasi sila at hindi na raw sila babalik. Sige, pag-iisipan ko. Uwi na muna ako ngayon. Hinihintay na siguro ako ni Missy sa bahay. Gabi na at mapapagalitan niya na naman ako nito eh. Sige pare, ako nga rin eh. Baka kung ano na naman nagsabihin ng misis ko nito, kesyo ng babae na naman daw tayo. Alam mo naman. Ganyan talaga pag gwapo. Oh, bakit ginabi ka na naman ng uwi? Huwag mo sabihin ng babae ka pa. Anong oras na oh? Uwian pa ba ito ng lalaki may asawa at anak? Mahal naman. Alam mo namang pulis ang asawa mo. Malamang marami pa kaming ginawa ni Ramon kaya kami ginabi ng uwi. Tsaka hindi ka pa ba nasasanay? Huwag mo ako masanay-sanay dyan, Ronaldo, ha? Pag ikaw talaga ng babae, sisiguraduhin kong mata mo lang, walang latay. Ito naman. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Kahit tawagan mo pa si kumparing Ramon. Kami naman ang lagi magkasama. Medyo kakaiba lang ngayon ang kasong iniimbestiga namin kaya kami napagabi ng uwi. At ano naman yon, Aber? Ano naman konektado nun sa pinag-uusapan natin? Init ng dugo mo ah. Secret lang yun, mahal. Huwag mo lang dagdagan pa yung stress mo sa akin. Tsaka wala ka bang tiwala sa akin? 30 years na tayo mag-asawa pero ni minsan hindi naman ako nagloko sa'yo. Che? Ito talagang mahal ko eh kung kailan matatanda na tayo tsaka ka pa magsiselos. Sino pa ba yung magkakagusto sa asawa mong to? Ay, di yung kapitbahay nating laging tingin ng tingin sa'yo. Sino? Si Manang Rosa? O, sino pa nga ba? Feel na feel mo naman lagi kapag nakatingin siya sa'yo. Iba talagang takbo ng utak nito. Binubulong-bulong mo dyan. Totoo naman na. Mahal, hindi ko naman alam na ganun pala siya makatingin sa akin. Sa'yo lang kaya ako nakatingin palagi. Hayaan mo, baka sa susunod na araw, lilipat na tayo ng bahay. Hahanap tayo ng lugar na wala tayong ni isang kapitbahay. Abay, pinagloloko mo ba ako, Ronaldo? Hindi seryoso ko. Kung yan ang ikakapanatag ng loob mo, tsaka merong inalok sa akin si paring Ramon. Mura lang daw yung bahay na yon. Medyo malapit lang rin sa kanila, kaya kung may emergency sa kaso namin, hindi na namin kailangan pang matagal na hintayin ng isa't isa. Wala rin gaanong mga kapitbahay doon, kaya wala ka ng pagseselosan. Pwede rin tayo mag-alaga ng mga hayop doon kung gusto mo. O sige. Total ay malapit na rin na magmaganak si Amara. Kailangan natin ng mas mapayapang lugar para sa magiging apo natin. O siya, sige mahal ko. O siya, at anong oras na? Matulog na tayo. Hindi ka na ba kakain ng hapunan? Hindi na mahal. Kumain na kami ni paring Ramon kanina bago umuwi. Napagod kasi kami kanina sa pag-iimbestiga sa 3 baryo. O sige na, magpahinga ka na doon. Sige po, mahal ko.
Kinabukasan maaga ulit kaming pumunta doon sa bahay ni Manong Pedro, Sir Wilmore. Para na rin malaman namin kung may nabiktima na naman ba ulit. Malaki rin kasi ang mawawala sa kanya kapag may mga namatay na naman ulit. Pagkarating namin doon, tumambad sa amin yung bangkay ng mga natitirang alaga ni Manong Pedro. Hindi rin namin maintindihan kung paano ba namatay yung mga baboy ngayong wala namang bakas ng kahit anong hayop sa loob ng kulungan at wala namang siwang yung kulungan nila. Ay, ano ang gagawin ko rito sa mga alaga ko, sir? Dalawa lang yung natira kong baboy at kambing. Paano ko pa mababayaran ang mga utang ko kung wala na yung karamihan sa kanila? Iimbestigahan ho namin to ng maayos. Napaka-imposible naman ho kasing may ibang hayop pa na nakapasok sa kulungan ng mga alaga nyo. Baka tao rin ang may gawa nito. May mga naging kaaway ho ba kayo kamakailan lang? Anong ibig niyo pong sabihin? Wala naman ako naalalang nung nakaraang araw, nag-away at nagkasagutan kami. Doña Margarita. Sino ho ba si Doña Margarita, Manong Pedro? Isa siyang negosyanteng nagtitinda ng karne ng baboy at baka. Saan naman ho siya nakatira at paano niyo naman ho siya nakilala? Doon sa kabilang baryo siya nakatira sa Sitio San Rafael. Hindi naman kami gaanong magkakilala. Nagkataon lang na nalaman niyang may mga alaga kong baboy at gusto niyang bilhin ito lahat. Kung ganon, ano po yung pinagmulan ng away niyo? Gaya nga ho ng sinabi ko, gusto niyang bilhin lahat ng baboy namin. Hindi naman po ako pumayag dahil yung iba pong alaga kong baboy may pinaglaanan na kami ng asawa ko. May iba pa po ba kayong kilala na may balak sa mga baboy nyo? Wala na po. Bakit, sir? Posible ho bang may kinalaman si Doña Margarita sa mga hayop na namatay? Wala pa ho. Malalaman lang natin yan kapag tinanong natin siya ng harap-harapan. Hindi lang ho kasi kayo, Manong Pedro, ang namatayan ng mga alagang hayop. Lahat ho ng baryo na biktima rin, maliban na lamang sa Sitio San Rafael. At gaya ng sinabi mo, karamihan sa nakaaway at nakasagutan ni Doña Margarita, namatayan rin ng mga alagang nilang hayop. Sige po. Dito na lang ako. Bahala na kayong kumausap sa babae niyo. Napakatalas pa naman nagdila nun. Kaya nga kami nag-away kasi masyado siyang mapilit at mayabag. Akala niya lahat agad-agad nabibili ng pera niya. Ganoon din siguro yung nangyari sa ibang mga may-aring nakaaway niya. Huwag po kayo mag-alala. Kami na pong bahala sa kanya. Oo nga ho, Mang Pedro. Sige. Maraming salamat sa tulong ninyo, mga sir. Wala na akong magagawa pa kung ganito na ang nangyari. Basta't siguraduhin nyo lamang na mahanap nyo ang gumawa nito sa mga alaga ko. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya. Sige ho, Manong. Alis na muna kami. Mag-iimbestiga pa po kami. Pagkalis namin kina Manong Pedro, dumiretso naman kami agad sa kabilang baryo kung saan nakatira si Doña Margarita. Pagkarating namin doon, Sir Wilmore, hindi muna kami nagpakilalang mga pulis. Nagtanong-tanong kami kung saan ang meat stall ni Doña Margarita. Maya-maya pa nakita na namin siya. Ilang minuto pa muna ang lumipas bago siya namin at tiyempohang kausapin. Dahil na rin sa pribado itong pag-uusapan namin, napagdesisyon na lang naming sa presinto na lang siya dalhin. Anong kailangan nyo sa akin? Bakit kailangan nyo pa akong dalhin rito? May mga gusto lang ho kami itanong sa inyo, Doña Margarita. At ano naman yon? Basta masagot niyo lang ho lahat ng mga katanungan namin, wala naman ho kayo magiging problema. Bakit? Ano bang ginawa kong kasalanan para magkaproblema, ha? Pinagloloko nyo yata ako Malalaman po natin yan. Tungkol po ito sa mga may-ari ng mga baboy sa kada baryo. Namatayan kasi sila ng mga baboy, kambing at iba pang mga hayop. Ayon sa kanilang lahat
Noong nakaraang araw daw po, nagkasagutan kayo bago pa nangyari ang krimen at pagpatay sa mga hayop. Wala akong kinalaman dyan. Sagutin niyo na lang ho ng tama, Doña Margarita. Totoo ho bang nag-away kayo ng mga may-ari ng baboy at nagkasagutan? Ano naman kung oo? At ano naman kinalaman ko doon sa mga namatay nilang baboy? Kaya nyo ba ako tinatanong kasi akala nyo ako ang gumawa nun? Wala ho kaming sinabing ganon. Kung mapapatunayan yung hindi kayo ang gumawa at maipaliwanag niyo sa amin ang totoong nangyari noong araw na yon, makakaalis na ho kayo rito sa presinto. Negosyante lang din ako. Inaamin ko marami ako nakakaaway. Pero hindi naman ibig sabihin noon ay gagawa ako ng mga bagay na pagsisisihan ko sa huli. At saka kahit papano, hindi ko naman gagawin yon sa mga taong naghihirap din sa buhay kagaya ko. Ano po ba talaga ang nangyari sa pagitan ninyo? At ng iba pang mga nag-aalaga rin ng mga hayop? Noong mga panahon na yon, inaamin ko naghahanap ako ng baboy na ilalaan ko sa aking negosyo. Tinaboy ako ng iba pang may-ari kaya ako napunta sa kabilang baryo. Kahit doon ay wala rin akong nabili ni isang baboy. Desperado ako ng mga oras na yon dahil may isa akong kliyente na laging bumibili sa akin ng ilang pirasong baboy. Iyon ang dahilan kaya medyo uminit ang ulo ko at nagkainitan kami ng may-ari ng baboy. Para kasing intention talaga nilang hindi ako pagbilhan eh. Ngayon wala bang kakaibang nangyayari sa baboy mo? Hindi ka ba namatayan? Hindi naman. Pero nung isang gabi, may narinig kaming kaluskos ng anak kong babae malapit sa kulungan ng mga baboy namin. Tiningnan namin pero wala namang kahit na anong hayop yung nandun maliban lamang sa mga baboy namin. Nung gabi din yon, hindi ko alam kung bakit ginawa yun nung anak ko. Pero simula noon, wala na kaming kaluskos na naririnig tuwing gabi. Ano ho ba yung ginawa ng anak ninyo? Para hindi na uli bumalik yung ingay na kumakaliskos sa kulungan ng mga baboy nyo. Ayun, pinalibutan niya ng asin yung buong kulungan ng mga baboy namin. Kahit nga yung bahay nilagyan niya rin ng mga asin, yung mga pintuan, tsaka yung mga bintana namin. Para saan naman yung mga asin? Sabi niya para raw sa mga aswang. Para hindi agad-agad makapasok. Aswang? Meron pa po bang mga aswang sa panahon ngayon? Hindi ko nga rin alam Pero wala namang mawawala kung maniniwala tayo. Hindi ho kami basta naniniwala hanggat hindi nakikita ng sarili naming mga mata. Wala po sa bukabularyo ng mga pulisyan. Basta sinabihan ko na kayo. Ngayon, pwede na ba akong umalis? Naghihintay yung negosyo ko. Huling tanong ho, may alam po ba kayo sa bayo ng Sitio San Fel? Bakit nyo naman naitanong? Nakakapagtaka lang ho kasi yung baryo lang nila yung hindi namatayan ng baboy Karamihan naman sa mga taga ron nagtitinda ng mga baboy. Wala naman akong alam doon. Bukod na lang sa taga roon din yung pinaka-importante kong kliyente na laging bumibili sa akin ng mga baboy. Ganun ho ba? Sige ho, makakalis na ho kayo. Maraming salamat ho sa kooperasyon ninyo ngayong araw. Kinabukasan kahit hindi namin sigurado kung may makukuha ba kaming kasagutan doon sa baryo ng Sitio San Fel, pinuntahan pa rin namin. Pagkarating namin doon, bumungad agad sa amin ang napakaingay na baryo. Maraming namimili at marami rin ang nagtitinda kahit saang sulok man ng daan. Dahil hindi naman na naming maipasok ang kotse sa loob, napagdesisyon na lang naming maglakad-lakad papasok ng baryo. Hindi namin alam na dahil sa desisyon namin yon, yun na ang magiging umpisa ng aming magiging bangungot, Sir Wilmore. Ano natin sisimulan ng investigasyon natin dito, pare? Siguro simulan muna natin magtanong-tanong sa mga may alaga ng baboy para malaman natin kung may kakaiba rin bang nangyayari sa mga baboy nila. O hindi kaya may naririnig din silang kalusko sa kulungan ng baboy tuwing gabi. O sige, doon tayo, pare. Mukhang doon ang gagaling ang ingay ng mga baboy. Ayun, pare. May baboy yan. Mukhang yung malaking lalaki na nakabantay ang may-ari.
Mukhang mahihirapan tayong imbestigahan ang isang yan, ah. Nako, huwag kang mag-alala, pare. Akong bahala sa'yo. Hoy, ano ikaw bahala? Tapos ano? Ako naman yung kawawa. Hindi ka nga masyadong marunong makipag-away, eh. Alam mo lang bumaril. Ito naman. Huwag na lang natin ipaalam ng mga pulis tayo. Tanong-tanong na lang muna tayo na parang bibili ng mga baboy. Oo, sige. Habang papalapit na papalapit kami sa may-ari ng mga baboy, hindi ko mapigilang hindi makaramdam ng kaba si Wilmore. Parang may kakaibang aura na humihigop sa pagkatao ko papalapit sa taong yon. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakaramdam o sadyang manhid lang talaga tong kasama kong si Ramon. Kahit nag-aalinlangan, nilapitan pa rin namin siya. Pagkalapit namin, sumalubong naman agad sa mga ilong namin ang masangsang na amoy na hindi namin mawari kung ano. Anong klaseng amoy ba ito? Tumahimik ka na lang. Baka marinig niya pa tayo. Akalain yung napakaarte nating tao. Masyado kasing mabaho. Ang sakit sa ilong, pare. Magandang hapon ho. Anong kailangan ninyo, mga Ginoo? Magtatanong lang ho sana kami kung magkano ho ba yung presyo ng baboy nyo rito. Mukhang bago lang kayo rito. Ngayon ko lamang kayo nakita. Oho. Nagkaubusan ho kasi ng baboy dun sa baryo namin, kaya ho kami rito napadpad. Kung ganon, mabuti na lang at nasa tamang baryo pala kayo napunta. Magkano ho ba yung mga baboy nyo rito? Nako, para sa inyo, dahil bago pa lamang naman kayo rito. Mura lang. 3,000 na lang yung isa. Aba, may napakamura nga. Wala ho bang sakit yung mga baboy nyo? Nako, kahit kailan, hindi pa nagkakasakit yung mga baboy namin. Talaga ho ba? Oo naman. Aba, sobrang malulusog pa yung mga baboy. Pare, Ano ho ba yung pinapakain nyo sa baboy nyo, Manong? Simple lang. Karne ng karne ng ano ho? Hindi po ba naiempatso yung mga baboy ninyo? Hindi naman dahil karne ng isda ang gamit ko. Pwede pala yung pare. Aba, ewan ko. Siguro. Nga po pala, Manong. Wala ho bang ibang mga ligaw na hayop na napapadpad rito? Wala naman. Bakit nyo natanong? Bibili pa ba kayo o hindi? Sa kabilang baryo kasi marami na raw yung namatay ng mga baboy. Sabi-sabi ng iba, baka sakit o hindi kaya ligaw na hayop yung pumatay. Wala ho bang kakaibang nangyayari rito sa baryo nyo? Ay wala. Wala kaming kinalaman dyan. Kaya wala kaming pakialam kung namatay man yung mga hayop nila. Ay nako. Wala naman ho kaming sinabing may kinalaman kayo. Nagtatanong lang ho kami para ho makasiguro na yung mabibili namin wala ho ni kahit anong sakit. Parang wala naman ata kayong balak bumili. Pwede na kayong umalis. Bibili ho kami. Wala na kaming nagawa, Sir Wilmore, kung hindi bumili na lang ng baboy. Mukha na kasing galit yung may-ari ng babuyan. Kaya para umiwas sa gulo at maiwasan naming mabisto ng mga pulis kami, mas pinili na lang naming bumili ni Ramon ng tig-iisang baboy. Total malapit na yung birthday ng asawa ko. Isusurpresa ko na lang siya sa magiging handa niya. Paborito niya kasi yung lechon. Kaya ngayon, pagbibigyan ko naman siya sa hiling niya. Ayan. Napabili pa tayo ng wala sa oras. Wala ka bang napapansin sa lalaking yan, pare? Meron Parang may tinatago siya. Iba rin yung amoy niya. Di ko maipaliwanag Yun nga rin yung napansin ko Masyado rin siyang defensive nung sinabi nating namatay ng mga baboy yung sa kabilang baryo. Oo nga Ano kayang tinatago ng lalaking yun? Di kaya may kinalaman siya doon sa mga namatay na mga baboy sa kabilang Hinaan mo lang yung boses mo, pare. Baka may makarinig sa atin dito. Wala pa tayong ebidensya. At saka, nasa teritoryo pa nila tayo. Aba, narinig mo ba yung pare? Oo. Anong klaseng hayop ba yun? Hindi ko rin alam Umalis na tayo rito. Maggagabi na pati. At medyo malayo-layo pa ang uuwian natin. O sige, pasok ka na sa sasakyan. Ako na magmamaneho.
Habang papalabas kami ng baryo, Sir Wilmore, nagtaka kami ni Ramon kung bakit titig na titig naman sa amin ang mga karamihan sa mga taga-baryo. Lahat sila nakatingin sa sasakyan namin. Hindi na lang namin binigyan ng pansin dahil sa nagmamadali naman kami ni Ramon umuwi. Habang nasa kalagitnaan kami ng pagmamaneho, may biglang isang hayop na humarang sa daraanan ng aming sakyan. Lalabas na sana si Ramon nang pigilan ko siya. Napansin ko kasing parang may kakaiba sa mga mata ng hayop. Hindi ko pa gaanong nakita yung umpisa. Pero nung tinudo ko na ang ilaw ng sasakyan, doon na nawindang ang pagkatao namin ni Ramon. Ano problema, pare? Pare, tumingin ka sa harap. Bakit? Ano bang may... Ha? Anong klaseng nilalang yan? Bakit ang pula ng mga mata niya? Hindi ko rin alam. Pero isa lang nasisiguro ko. Hindi ordinaryong hayop lang yang isang yan. Umalis na tayo, pare. Umalis na tayo. Noong mga oras na yun, Sir Wilmore, mabuti na lang at hindi naman kami sinundan ng hayop na nakasalubong namin sa daan. Sobrang nakakatakot kasi talaga yung itsura niya. Para siyang isang malaking usa na sobrang pulang-pula ang mga mata niya. Ang mas lalong nakakapagpatayo ng balahibo namin, Sir Wilmore, ay yung paggalaw ng ulo niya na animoy, sinisiyasat niya kami ng maigi. Pagkarating namin sa bahay, dali-dali ko naman pinasok sa lumang kusina yung baboy namin. Wala pa kasi kami talagang kulungan, kaya pansamantala, doon na lang muna siya sa lumang kusina. Di naman kami doon nagluluto, kaya okay lang. Pagkatapos nun, nagpatuloy na rin naman si Ramon sa pagbibiyahe pa uwi sa kanila, dala-dala yung nabili niya ring baboy. Para saan ang baboy na dala mo, mahal? Iyan. Para sa birthday mo. Matagal mo na kasing parinig sa akin na gusto mo naman ng lechon sa birthday mo, kaya pagbibigyan na muna kita ngayon. Wow! Ang sweet naman ng asawa ko. Siyempre naman. Ganyan kita kamahal eh. Aba, lumilevel up pa. O sige, pag-aain muna kita ng makakain. Sige mahal. Nga pala, mahal. Kanina pa nakarating yung anak mo tsaka yung manugang natin. Dito raw muna sila mananatili habang hindi pa kabuwanan ng anak natin. Namimiss niya raw kasi yung luto ko eh. O sige, wala naman yung problema sa akin. Mas mabuti nga rin yun para maalagaan siya ng mabuti at yung magiging apo natin. Alam mo naman, kahit hindi pa aminin ng anak natin, kitang-kita namang palagi sa ekspresyon niya na hindi siya gusto ng biyanan niyang hilaw dun sa kanila. Oo nga eh. Akala mo naman kung sinong mayaman. Porket asawa ng kapitan at may kapit sa mayor, kung makaastay parang asawa ng mayor. Hayaan mo na. Kung ayaw nila sa anak natin, pues, ayaw rin natin sa kanila. Ilang oras ang lumipas. Nayanig yung buong bahay dahil sa impit na sigaw ng anak kong buntis na si Amara. Dali-dali naman kaming pumunta sa itaas at tiningnan siya sa kwarto niya. Hinahawakan niya yung nakaumbok niyang tiyan na animoy para siyang manganganak. Ikawalong kabuwanan niya pala ngayon, Sir Wilmore. Kaya hindi pa pwedeng lumabas ang apo namin. Masyado pang delikado kung lalabas agad siya. Pero wala na kaming choice nung mga oras na yon, kung hindi ang tawagin yung kapitbahay naming marunong magpaanak. Habang nagmamadali kaming maglakad, may narinig akong mahinang huni ng isang ibon. Pinagsawalang bahala ako na lang muna dahil kailangan na naming magmadali ni Jacob dahil sa mga anak na ang asawa niya. Saan po kayo pupunta pa? Dito po yung patungong bahay nila Aling Mina. Ikaw na lang munang tumawag. May bibilhin lang muna ako rito sa tindahan. Tugon ng mama mo, bilisan mo lang. Sige po. Tao po. Pabili ho. Tao po. Ay, bakit ka naman kumakatok? Alam mo namang sarado na ako. Ay, nagpapahinga na nga yung tao eh. Ay, pasensya na ho, Aling Maribet. Emergency lang talaga. Ano ba yung bibilhin mo? Ay, may pamahid po ba kayo dyan sa sakit ng tiyan? Yung anak ko kasing buntis, bigla-bigla na lang sumakit yung tiyan sa bahay. Ay, sa nakikita ko, merong itim na usok na bumabalot sa loob ng bahay nyo. Ay, may bisita ba kayo riyan? Wala naman ho. 4 lang ho kami riyan ngayon. Hindi ako nagkakamali. May pinatuloy ka sa inyong pamamahay.
Eto, dalhin mo to sa inyo. Kapag kumulo ito ng sobrang lakas, ay ibig sabihin, nasa malapit lang yung aswang. Ay dapat kayong mag-ingat. Bantayan nyo ring maigi yung anak nyong buntis. Ay, yung apo nyong magiging target nila pag nagkataon. Nako, hindi naman ho ako naniniwala sa mga aswang. Sa iba nyo na lang ho ibigay yan. Ay, seryoso ako. Huwag ka ng matigas ng ulo. Dalhin mo to sa bahay nyo at tandaan mong sinabi ko. Sige ho. Pagkabalik ko sa bahay, Sir Wilmore, hindi ko pinansin yung sinabi ng matandang tindera. Inilagay ko na lang yung bote ng lana sa ibabaw ng lamesa nang hindi ko ito tinitingnan. Nung makapasok na si Aling Mina sa kwarto ng anak ko, may mga katanungan lang siya rito at pagkatapos, tiningnan niya na yung tiyan ng anak ko. Ay, ilang buwan na ba yung tiyan mo, Iha? Walang buwan pa lang po. Ay, sige. Hubo pa ba ang sakit kada 3 minuto o hindi kaya 5 minuto? Hindi po tuloy-tuloy lang siya. Alay, kung gano'n hindi ka pa pala magagadak. Papahiran ko na lang ng lana yung tiyan mo para maibsan yung sakit nito. Sige po. O siya, hingang malalim lang, Iha. Opo. Okay na ba? Parang nawala na po bigla. Ay, kung gano'n, kapag sumakit ulit, pahiran mo lang nitong lana, okay? Opo. O siya, uwi na ako at mag-aalas 8 na. Sige po. Bilisa, Ronaldo, ako yung uwi na. Kapag sumakit pa yung tiyan ni Amara dalhin nyo na lang siya sa pinakamalapit na klinik sa Marriott Hospital. Ay, napakadelikado kasi kapag kumadro na lang yung magpapaanak sa kanya, hindi niya pakabuanan. Sige ho, Manang Mina. Maraming salamat po sa pagpunta, ha? Ay, sige, walang ano ba. Ihahatid ko na ho kayo, Aling Mina. Ay, naku, wag na, iho. Bantayan mo na lang rito yung asawa mo. Kaya ko pa namang maglakad-lakad. Sige po, maraming salamat ho ulit. Habang abala kaming nag-uusap-usap sa kusina, yung anak ko namang buntis ay nagpaiwan sa kwarto sa itaas para magpahinga. 4 na oras lang ang lumipas, Sir Wilmore. Hindi namin namalaya na kumukulo na pala ng sobra yung bote ng lana at kasabay noon ang impit na pagsigaw ulit ng anak naming babae. Dali-dali na naman kaming umakyat. Hindi namin alam kung bakit may narinig kaming kalabog. At nung pumasok na kami sa kwarto, doon na nayanig ang aming pagkatao. Isang halimaw na mahaba ang dila ang nakapatong sa anak naming buntis at dinidilaan nito ang tiyan niya. Papa, Jacob, tulong! Lumayo ka sa anak ko! Melissa! Kunin mo yung baril ko, bilis! Oo. Anong klaseng halimaw ba yan? Pa, tulungan mo ako! Ronaldo, eto na. Iligtas mo yung anak natin. Alalayan niyo si Amara! Lumabas na kayo ng kwarto! Isarado niyong pintuan! Ako nang bahala rito sa halimaw na to! Mag-iingat ka, mahal. Sige na! Lumabas na kayo! Anong karapatan mong saktan yung anak at apo ko? Hindi ka na makakalabas pa rito ng buhay! Ah! Ronaldo, okay ka lang ba? May sugat ka. Okay lang ako. Nasaan yung anak natin? Nandun sa kabilang kwarto. Nagiginig sa takot. Uminom ka ng tubig. Nanginginig ka na rin, mahal. Okay lang ako. Ikaw yung may sugat. Ano yan, kinalmot? Oo. Halika, pumasok ka na rin dito sa kabilang kwarto. Lilinisin ko yung sugat mo at baka magka-infeksyon ka pa. Mahal, huwag ka matakot. Nandito lang ako. Kami. Yung anak ko! Yung anak natin, Jacob! Okay lang si baby, mahal. Okay lang kayong dalawa. Tinilaan niya yung tiyan ko. Sabi niya, kakainin niya raw yung anak natin, Jacob. Hindi mangyayari yon. Papatayin ko yung halimaw na yon. Papatayin ko yon. Hindi na kailangan. Napatay ko na yung halimaw na yon. Aswang! Isa yung aswang pa! Aswang? Totoo ba yung mga aswang? Hindi ako nagkakamali. Mahahabang tila, matatalim na kuko at yung itsurang halimaw. Aswang talaga yan pa. Paano naman nakapasok yung aswang sa bahay natin? Yun ang hindi ko alam. Eh di tama pala yung sinabi ng matandang tindera kanina. Si Aling Maribet ba yung tinutukoy mo, Ronaldo? Oo.
May binigay pa nga siyang bote ng laras sa akin kanina. Sabi niya kapag kumulo daw ng sobra, may aswang daw sa paligid natin. Hindi ko naman pinansin kasi hindi naman ako naniniwala dyan nung una. Pero ngayon nasa harapan ko na mismo at napatay ko pa. Kung gano'n, anong gagawin natin para hindi tayo ulit pasukin ng aswang? Hindi natin alam, baka may mga kasamahan pa yon. Mamamatay na tayong lahat dito, Ronaldo. Tumigil ka nga, mahal. Walang mamamatay sa atin dito. Jacob, kumuha ka rin ng maraming asin at bawang sa kusina. Lahat ng bintana at pintuan lagyan nyo ng asin at bawang. Opo, Papa. Pakibilisan. Nung may baba ko na yung bangkay ng aswang sa sala, nagulat pa kami, Sir Wilmore. Dahil bumalik ito sa tunay niyang anyo. Isang payat na lalaki ang tumambad sa aming harapan. Pamilyar yung mukha niya, pero hindi ko lang maalala kung saan ko nga ba siya nakita. Nung matapos na nang lagyan ng manugang kong lahat ng bintana at pintuan ng asin at bawang, tsaka pa lamang kami nakahinga ng maluwag. Ilang minuto ang lumipas. May biglang kumatok sa pintuan namin. Bubuksan na sana ni misis ko nang pinigilan ko siya. Maghahating gabi na kasi, kaya imposibleng may tao pang pupunta sa bahay. Huwag mong bubuksan. Bakit? Mas mabuti nang nag-iingat tayo. Hindi mo naman gugustuhin maulit yung nangyari kanina, hindi ba? Ma, tingnan na lang po muna natin sa bintana kung sino ho ba yung tao sa labas at ano yung pakay nila. O sige. Nang buksan ko ang kurtina ng bintana namin, Sir Wilmore, nagtaka ako kung bakit may 5 tao na nag-aabang sa labas ng gate namin. Pumasok pa nga yung isa sa bakura namin at kumatok sa pintuan. Tinanong ko muna kung ano yung pakay nila. Mahirap na kasi magtiwala lalo na't hating gabi na at wala ng katao-taong gising rito sa sityo namin. Medyo malalayo rin yung mga kapitbahay namin kaya kahit sumigaw pa kami rito ay walang gaanong makakarinig. Anong kailangan nyo? Pare, ikaw pala yan. Hihingi lang sana kami ng mga iinom. Malayo kasi yung nilakbay namin papunta rito. Di ba ikaw yung binilhan namin kanina ng baboy? Anong sadya nyo? At napadpad pa talaga kayo rito? Hinahanap kasi namin yung nawawala naming baboy. Sabi nung iba naming kasamahan, parang dito raw pumunta sa sityo ninyo. Napaka-imposible naman ang mga sinasabi mo eh. Ang layo-layo ng sityo nyo sa sityo namin. Tsaka, wala naman kaming nakitang ligaw na baboy na pumunta rito. Sa iba nyo na lang hanapin. Teka lang, kinakausap pa kita eh. Huwag mo naman akong pagsara ng kurtina, pare. Wala nga rito. Umalis na kayo. Aray! Aswanggano! Aswang? Mukha ba akong aswang? Eh bakit ka napaso sa asin? Sa mainit sa balat eh. Allergic ako sa asin eh. Bakit ikaw ba hindi? Huwag kang maniwala dyan pa. Isa siyang aswang. Aswang lang yung napapaso sa asin at takot sa asin. Kamustang bata sa tiyan mo, Ineng? Wala ka nang pakialam dun. Bakit ka ba nandito, Amara? Di ba sinabi ko sa'yo doon ka lang sa taas magpahinga? Eh kasi pa, natatakot ako dun eh. Kasama mo naman yung asawa mo. Magpahinga ka na doon. Bawal sa buntis ang magpuyat. O ikaw, bakit pa kayo nandito? Umalis na kayo. Sa iba na lang kayo humingi ng mainom na tubig. Hindi pwede. Nandito na kami. Abay, ang tigas naman ang ulo mo ah. Gusto mong iputok ko to sa yung baril ko? Chill, pare. Eto na, alis na kami. Pero teka lang. Sino ba yung lalaking nakahiga sa lapag ninyo? Wala ka na doon. Enor? Anak? Anak? Putya, tarantado ka. Anong ginawa ninyo sa anak ko? Anak mo to? Ibig sabihin aswang ka rin? Magbabayad kayo. Pinatay ninyo ang anak ko. Uubusin ko lahat ng angkan ninyo. Dugo sa dugo. Uunahin ko yung buntis ninyong anak. Ngayong nalaman ko rin ang pakay nyo. Tama lang yung nangyari sa anak mo. Dahil sa gusto niyang saktan ang anak ko at abo. Magbabayad ka. Magbabayad kayong lahat. Babalik kami rito. Papatayin ko kayong lahat. Nung aalis na sana sila, Sir Wilmore,
may biglang bumusina naman ng sasakyan sa hindi kalayuan. Mabilis yung takbo nito, na animoy parang hinahabol. Kilala ko ang sakyang yon at hindi nga ako nagkakamali nung maninag ko na yung taong nagmamaneho. Kasama pa nito ang anak niyang lalaking 15 anyos pa lamang. Ilang segundo lang, huminto sila sa harapan ng bahay namin. Sumigaw ako at binalaan silang huwag lumabas pero hindi nila ata ako narinig, Sir Wilmore. Kaya nung mga oras na yon, wala na akong choice kung hindi tulungan na lamang silang makipaglaban sa mga aswang at makapasok ng bahay ng buhay. Etong sa inyo! Go! Pare! Tulungan mo yung anak ko! Diyan lang kayo! Huwag kayong magtitiwala sa mga taong yan! Hindi sila tao! Pare, aswang sila! Paano meron din dito? Hindi ko rin alam. Takbo na kay Tito Ronaldo mo! Nak! Bilis! Okay ka lang, pare? Kahit anong mangyari sa akin, pare. Basta ba, alagaan mo yung anak ko. Siya na lang ang natitira sa pamilya namin. Huwag kang mag-alala, pare. Ililigtas ko kayo rito. Huwag kang mawala ng pag-asa. Baka hindi ko na kayanin. May sugat ako at malayo pa ang ospital dito. Maubusan lang ako ng dugo. Mapapangako mo bang maalagaan mo ang maigi ang anak ko? Kapag may nangyari sa akin, pare. Oo, pangako. Pero sa isang kondisyon. Aalis muna tayo rito at huwag kang magpapahuli sa mga aswang. Uunahin ko munang ipasok sa bahay yung anak mo. Masyado silang marami. At baka yung bata yung punteryahin nila. Sige, ako ang babakap sa likod. Susunod lang ako sa iyo. Sige, tara na! Ilang minuto ang lumipas, akmang sabay-sabay na sana kaming tatlong makakapasok sa bahay nang may humila pa bigla kay Ramon. Hindi siya nakalaban dahil nanghihina na siya. Sobrang dami na palang dugo na umaagos sa katawan niya. Sumigaw siyang unahin ko raw ang anak niya, kaya wala na akong nagawa ng mga oras na yun, Sir Wilmore. Kung hindi ang iwan siya sa kamay ng mga aswang. Babalikan ko na sana siya ng kitang-kita ng dalawa kong mga mata. Kung papaano siya pinagsaluhan ng mga aswang. Nakapaluhod na lang ako sa sobrang pagkabigla. Hindi ko lubos akalain sa katagal-tagal ng panahon, aswang lang pala makakapatay sa partner kong si Ramon. Pumasok na lang ulit ako sa bahay. Kita ko sa mga mata ng anak ni Ramon ang lungkot at bighati. Hindi siya makapagsalita ni hindi rin siya makatingin sa amin. Sobra siguro siyang nabigla. Lahat kasi ng mga mahal niya sa buhay, bigla na lang nawala sa isang iglap. Hindi na muna kami nagtanong-tanong sa kanya tungkol sa kung ano ba talaga ang nangyari sa pamilya nila at bakit napunta sila rito sa bahay namin. Ayaw naman namin siyang pilitin at baka mas lalo siyang matroma sa nangyari. Kaya hayaan na lang namin siya mismo ang magkwento sa amin ng nangyari. Ano na gagawin natin, mahal? Mukhang hindi talaga tayo titigilan ng mga asong na yun hanggat hindi tayo nauubos. Gumawa tayo ng marami mga panlaban sa kanila. Ano pong klaseng panlaban, Papa? Kunin niyo doon lahat ng gas natin. Kuha ka rin ng bote, tela, asin at bawang. Gagawa tayo ng granada na gawa sa asin at bawang. Dapat marami tayong magawa. Kung kaso, na dumami rin yung kalaban natin. Alam kong susugod talaga sila rito sa loob ng bahay. Hindi na tayo ligtas. Kung mananatili lang tayo rito sa loob. Sige po, Papa. Lalong-lalo natin, hindi pa natin alam. At baka sumakit na naman ang tiyan ni Amara. Malalagay sa panganib ang buhay niya at ang apo ko. Pero bakit doon mo napili kina Aling Maribel tayo pumunta, mahal? Nakita kong pulo ng mga pangontra sa aswang yung bahay niya. Meron nga rin sa doong buntot ng pagi. Kaya magagamit talaga natin yun panlaban sa mga aswang. O sige, kung yan ang makakabuti sa atin, pupunta tayo doon. Pero paano? Lalabanan namin yung mga aswang. Habang kayo naman, doon kayo sa likuran ng bahay dadaan. Huwag kayong mag-iingay para hindi nila tayo mahalata. Isama niyo rin si Roy. Pero paano kayo pa? Paano kung may mangyari sa inyong masama? Huwag kang mag-alala, anak. Walang mangyayari sa amin ni Jacob. Oo nga, mahal. Magtutulungan kami ng Papa para matalo namin yung mga aswang. Basta sumunod agad kayo, ha? Oo naman. Makikita ko pa yung magiging anak natin. O siya, at gagawa pa tayo ng mga sandata natin. Tumatakbo ang oras, kaya bilisan na natin sa paggawa.
Habang abala sila sa paggagawa ng granada, gumawa naman ako ng matulis na sibat para dagdag panlaban sa mga aswang na aatake sa amin. Nilagyan ko rin ng bawang para naman patay agad ang aswang kapag natusok nito. Pagkatapos namin magawa lahat, akmang lalabas na sana kami at susugod nang pinigilan pa kami ng anak ni Ramon na si Roy. Sasama raw siya at makikipaglaban. Gusto niya raw ipaghiganti yung mga mahal niya sa buhay na pinatay ng mga aswang, pero pinigilan namin siya. Sir Wilmore, napakabata niya pa kasi para sa mga ganitong bagay. Dahil sa nagpupumili talaga siya, sinabihan ko na lang siyang bantayan niya at ipaglaban ang magiging apo ko kapag may mga aswang na lumapit sa kanila. Nang sumang-ayon siya, hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa at hinanda na yung mga sarili namin nung may narinig kami mga kaluskos sa pader. Sige na, umalis na kayo. Kami lang bahala rito. Mahal, mag-iingat kayong tatlo. Kayo rin, mahal. Ayos ka lang ba, Jacob? Opo, Papa. Kinakabahan lang po. Huwag kang kabahan. Sabay tayong lalaban. Hindi kita pababayaan. Ganon din po ako sa inyo, Pa. Tandaan lang natin lagi na may pamilya tayong ipinaglalaban dito. Hindi tayo pwede mamatay sa kamay ng mga aswang. Kapag namatay tayo, mamamatay rin yung pamilya natin. Tatandaan ko po yan, Papa. Nang may makapasok na sa loob ng bahay namin, hinayaan lang muna namin hanggang sa pumasok sila sa bitag. Pagkatapos saka namin sila pinaulanan ng asin at bawang. Lumipas ang isang oras. Nagtataka kami kung bakit parang hindi na uubos ang mga kalaban namin. Nung dumungaw kami sa pintana, nagulat na lang kaming dalawa ni Jacob na sobrang dami na pala ng mga kalaban namin ang nag-aabang sa labas ng bahay. Kaya napagdesisyon na lang namin na gumawa ulit ng patibong para makatakas kami nang hindi nila nahahalata. Konti na lang rin kasi ang natitirang sandata namin, kaya alam kong hindi namin matatalo lahat ang mga aswang na nakapaligid sa amin. Ano nang gagawin natin, Papa? Mukhang tumawag pa ata sila ng iba pa nilang mga kasama. Para silang isang buong baryo. Parang kilala ko yung ibang kasama nila. Parang nakita ko na sila sa baryo ng Sitio San Fel, kung saan kami ni Ramon bumili ng baboy. Hindi kaya baryo ng mga aswang yung napuntahan niyo, Pa? Hindi ko alam. Pagsilip nga sa kabila kung nandun pa yung baboy na binili ko. Wala na ho yung baboy niyo rito, Pa. Imposible. Saan naman napunta yung baboy na yon? Gagawin ko pa naman sanang pain yun sa mga aswang. Baka kinain na ho nila. Baka nga. Hayaan mo na lang. Mag-isip na lang tayo ng iba pang pwedeng maging patibong. Kunin mo doon yung stove natin. Yun ang pasasabugin ko. Kaya dapat makalis tayo rito bago pa ito sumabog. Sige po, Papa. Maya-maya pa, rinig na namin ang mga kaluskos sa mga pader. Umpisa ng labanan sa pagitan namin at nung mga aswang, kaya kailangan talaga namin humanda ni Jacob. Binalutan rin namin nung mga asin yung bahay para kung sino man ang umapak ay mapapasok at worst, mamamatay pa. Nilagyan na lang namin ni Jacob ng mga patibong yung lahat na parte ng bahay para kapag pumasok silang lahat, marami ang mamamatay sa kanila at may oras pa kami makatakas doon bago tuluyang sumabog. Nandiyan na ho sila sa itaas ng bubong, Papa. Hayaan mo lang. Pagkagatin mo muna sila sa patibong natin. Pagkatapos, saka natin papasabugin. Sige po. Ayun na sila. Pasabugin mo na! Mauna ka nang tumakas. Sisindahan ko lang yung stove. Susunod agad ako sa'yo. Bilis! Opo, Papa. Susunod po kayo agad. Kailan nagmamadali? Tsaka pa ayaw gumana ng lighter. Bilis! Mamamatay ako rito pag nagtagal pa ako. Ay, salamat. Makakaalis na rin. Pagkatapos ng pagsabog, Sir Wilmore, nakatakas naman kami agad ni Jacob nang hindi nahalata ng mga natira pang mga aswang. Pagkarating namin sa bahay ni na Aling Marimit, dumadaing na naman sa sakit yung anak kong si Amara. Nung mga oras na yun, Sir Wilmore, mukhang manganganak na nga talaga siya. Siguro dala na rin ng takot at pag-aalala
kaya hindi niya na nakayanan pa. Habang abala si Melissa at Aling Maribet, kami naman ni Jacob at ni Roy gumawa naman ng pangontra ulit sa mga aswang. Ngayon, mas dumami pa yung sandata namin, kaya malalabanan na namin sila harap-harapan. Delikado rin kasi ngayon ang kalagayan naming lahat dahil pag narinig ng pinuno ng mga aswang yung iyak ng apo, malamang sa malamang matutunton nila kami rito sa bahay ni na Aling Maribet. Kaya mas mabuti ang preparado kami sa paparating na labanan na naman ulit. Ang dami niyo ho pala rito mga gamit panlaban sa mga aswang. Aling Maribet, pwede ho ba namin tumahiram mamaya? Noon niyo pa ho ba alam na may mga aswang pa rin sa panahon ngayon? Ay, hindi naman nawawala yung mga aswang. Nandyan lang sila parati sa paligid. Nakaabang lang sa tamang oras. Pawana pa yan ng mga ninuno ko sa akin. Kaya gamitin nyo ng maayos. Oo. Iingatan ho namin to lahat. Nga po pala, nakalimutan ko pang magpasalamat sa inyo. Salamat ho pala sa pagpapasok sa amin dito. Kayo lang ho kasi yung alam ko makakatulong sa pamilya ko ngayon. Ay, saan mo ba sila naengkwentro? At bakit hindi ka na nila tinigilan? May ginawa ka ba sa kanila? Wala naman ho. Pumunta lang naman kami sa kanilang baryo para mag-imbestiga. Dahil ho nagtaka kami kung bakit yung baryo lang nila yung hindi pa nabibiktima ng ligaw na hayop na umaatake sa mga baboy at kambing sa kabilang baryo. At dito sa baryo natin, marami ho kasing namatay na hayop at wasak pa yung mga tiyan. Ibig sabihin lang yan. Ay, sila talaga yung umaatake. Ganyan na ganyan rin yung nangyari noon. Nung mga panahon pa ng mga lola at lolo ko. Sobrang bata pa ko noon. Pero natatandaan ko pa rin yung mga ginawa nila sa baryo natin. So hindi na po pala bago yung nangyari ngayon sa amin. Oo. Noon, may isang pamilya rin silang inatake. At halos lahat talaga, sila yung umatake sa pamilyang yon. Nabuhay ho ba sila? Lahat sila. Hindi na nakaligtas. Kahit yung mga maliliit pa nilang mga anak. Mga halimaw nga talaga sila. Hindi niyo ho ba sila tinulungan noon? Wala akong laban sa isang baryong aswang. Mag-isa lang ako. Kaya paano ako makakatulong sa kanila? Bakit ngayon? Tinulungan niyo naman kami. Tinutulungan ko lang kayo ngayon na may mapuntahan, pero kayo pa rin naman na makikipaglaban ng mga buhay niyo sa mga aswang. Matanda na ako at wala akong kamuwang-muwang kung paano makipaglaban sa mga aswang. Bakit ho kayo may ganito? Kung hindi po kayo marunong lumaban? Galing lang yan sa mga ninuno kong mga albularyo. Sila, marunong silang makipaglaban sa mga aswang. Pero ako hindi. Kaya tinago ko na lang at iningatan. Ganun po ba? Manganganak na si Amara. Kaya magsihanda na kayo. Habang pinapaanak ko si Amara, pumunta na kayo dun sa likuran ng bahay ko. May pagilingan ako ron ng asin. Ikalat nyo ang laman ng sako sa lupa at dun kayo makipaglaban sa mga aswang mamaya kapag nailuwal na ni Amara ang bata. Bakit po doon? Dahil doon, banda, sumisikat ang araw. Kapag may sikat ng araw, masusunog noon ang balat ng isang aswang. Ibig sabihin pa noon, pwede silang mamatay? Oo. Kaya pala hindi sila nasunog nung pumunta kami sa baryo nila. Dahil wala naman yung araw. Siya. Umalis na kayo at maya-maya na lang. Lalabas na ang bata. Sige ho. Bilisan nyo. Maya-maya pa, pagkatapos namin maikalat sa lupa lahat ng asin ni Aling Maribet, bumalik na kami agad sa bahay niya. Pagkapasok namin doon, tsaka naman nailuwal ni Amara yung magiging apo ko. Binalot namin siya ng tela. Hindi na namin gaanong pinunasan dahil wala na kaming oras. Binalot ulit kami ng takot nung umiyak ng malakas yung sanggol. Isa lamang ang ibig sabihin nun. Kapag narinig na mismo ng mga aswang, susugod ulit sila rito sa bahay ni Aling Maribet
Kaya wala na kaming choice kung hindi lumaban na talaga sa kanila ng patayan. Lahat na kami may kanya-kanyang mga sandata. Ni kahit yung anak kong katatapos lang magluwal ng sanggol at nanghihina pa, hindi na rin nagpatinag at kumuha na rin ng sa kanya. Para sa anak ko, makikipagpatayan talaga ako kahit buhay ko pa yung kapalit. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ka pababayaan ni Papa. Hindi ka namin pababayaan, mahal. Paparating na sila. Roy, halika rito, iho. Dito ka sa likod ko. Huwag ka matakot. Umanda na kayo. Nandiyan na sila. Pare, nandito lang pala kayo. Kanina pa kami hanap ng hanap sa inyo eh. Kamusta? Huwag mo akong matawag-tawag na pare. Hindi kita kumpare. Eto naman, napakamainitin ang ulo. Nasaan na yung apo mo? Nailuwal ba ng maayos? Ano bang pakialam mo? Tigilan mo na yung apo ko. Hindi mo siya makukuha sa amin. Ay bakit hindi? Di ba sabi ko, uunahin ko yung apo mo. Ano kayang lasa niya? Napakawalang hiya mo! Halimaw! Naku bata, ikaw ba ang ama niyan? Pasensya ka na ha. Uunahin ko lang silang dalawa. Pagkatapos, ay isusunod naman kita. Huwag mo lang takutin ang mga bata. Bakit hindi mo subukang lumapit? Kung yan ang gusto ninyo. Anong klaseng aswang ang isang yan? Ako, pinuno ko ng mga aswang. Kaya hindi lang ako isang ordinaryo. Mas malaki at malakas ako sa kanila. Kaya wala kayong laban sa akin. Bakit? Takot na ba kayo? Hindi kami matatakot sa'yo! Talaga lang ah. Tingnan natin. Amara! Yuko! Ikaw pala yung punteriya talaga niya at yung apo ko! Anong plano natin, mahal? Pumunta muna kayo rito. Gagawa tayo ng iba't ibang bata. Bilis! Anong ibig mong sabihin, mahal? Lilituhin natin ang aswang na yon. Dapat hindi niya malaman kung nasaan talaga yung apo natin. Dapat mapaniwala natin siya na nasa akin ang bata. Para akong punteriyahin niya. O sige. Amara, mag-ingat ka anak. Ikaw rin, mahal ko. Oo, mag-iingat kami. Ikaw rin, mahal. Huwag mong hayaang makalmot ka na naman nila. Huwag kang mag-alala masyado sa akin. Jacob, si Amara, huwag mong pababayaan. Opo, Papa. Isang oras pang lumipas, Sir Wilmore. Naaninig na namin na palabas na yung araw. Kaya dapat kami makaligtas lahat sa aswang na nasa harapan namin. Hindi sila makalapit sa asin pero ang pinuno naman nila ay nakakalipad kaya pwede pa rin nila kaming kalmutin o ilipad. Nang dahil sa plano naming lituhin ang pinuno ng aswang, mabuti na lang at hindi niya ginagambala si Amara. Naniwala siyang nasa akin yung apo ko. Kaya ako yung pinunterya at kinalangan. Lumaban naman ako pero nagulat na lang kaming lahat nang makarinig kami ng isang iyak ng sangkol. Dahil doon nasira yung plano namin. Tumingin siya sa asawa ko. Nung akmang kukunin niya na ang bata, nakayuko pa yung asawa ko sa may asin. Ngayon, siya naman ang pinupuntirya ng pinuno ng mga aswang. Mag-ingat ka anak. Sa akin muna siya dadaan. Akong papatay sa iyong hayop ka! Hindi niya makukuha sa akin ang anak ko. Hindi! Anak ko! Ngayon, wala nang makakapigil sa akin. Bitawan mo yung apo ko! Jacob! Saluhin mo ang bata! Hindi! Paano sa isang ampas lang ng sandatang yan, mamamatay na agad ako? Imposible. Hindi ito pwede. Dahil sa napatay namin ang pinuno ng mga aswang, unti-unti na rin natakot yung iba.
Maya-maya lang, nagsitakbuhan naman sila dahil sa paparating na direksyon namin ang sikat ng araw. Gaya nga ng sinabi ni Aling Maribeth kanina, lahat ng ordinaryong aswang ay mapapaso sa sikat ng araw. At dahil sa wala naman silang matataguan at malayo-layo pa yung baryo nila, wala rin silang nagawa nung unti-unting dilabo ng sikat ng araw yung mga balat at buto nila. Kitang-kita ng dalawang mga mata namin kung paano sila naubos at naging abo. Wala ni isang nakaligtas sa kanilang lahat. Dahil sa pagod, napaupo na lang kami sa may asinan. Nung kakainin na sana ng halimaw na yun, yung apo ko, hindi na ako nagdalawang isip at hinampas ko na siya ng buntot pagi. Mabuti na lang at walang nangyari sa apo ko. Kung hindi, pagsisisihan ko talaga ang hindi ko siya nailigtas. Anak ko, okay lang ba? Patawarin mo si mama ko, nakuha ka agad ng halimaw na yun. Patawarin mo ako, anak. Tahan na, mahal. Okay ng lahat. Patay na yung aswang na yun. Wala nang gagambala pa sa atin ngayon. Tapos ng lahat. Hindi ko talaga mapapatawad sa sarili ko kapag may nangyari talagang masama sa iyo. May nasaktan ba sa inyo? Okay lang kami, mahal. Ikaw ba? Wala ka bang sugat? Patingin nga. May dugo ka. Hindi akin yan. Nagmula yan doon sa pinatay kong pinuno ng mga aswang. Si Roy, nasaan na? Nasa likuran ko lang naman siya kanina. Asan na yun? Ay, nakita ko siyang bit-bit nung isang lalaki kanina. Ay, base sa pang-amoy ko, isa rin yung aswang. Paano may aswang pang natitira? Namatay na nga yung iba sa init ng araw eh. Ay, isa lang ang ibig sabihin nun. Yung lalaking yon ang magiging bagong pinuno ng mga aswang ay kaya hindi siya napaso nung dumampi yung balat niya sa sikat ng araw. Ano? Meron pang natitira? Saan naman yun ang galing? Wala namang kaming nakitang ibang aswang na pumunta rito kanina. Baka hindi na malaya ni Roy na unti-unti na siyang lumalabas sa asinan kaya siya nakuha. Ano bang hinihintay natin dito? Sundan na natin yung aswang na yon. Ay, hindi pwede. Ay, kailangan niyo munang maghanda bago kayo ron sumulong. Ay, dapat may plano. Kung pakiramdam niyo, marami na kayong nakaaway kanina. Mas marami pa kayong makakaaway ay kapag sumulong na kayo dun sa teritoryo nila. Mas mabuti sigurong kami na lang dalawa ni Papa ang babawi kay Roy sa kamay ng mga aswang na yon. Kailangan niyo ba talagang gawin to? Nakaligtas na tayo, oh. Ilalagay niyo na naman sa alanganin yung mga buhay niyo. Mahal, pinangako ko kay Ramon na puprotektahan ko yung anak niya. Kaya kailangan ko mabawi si Roy sa lalong madaling panahon. Hindi pwedeng hayaan na lang natin siyang mamatay doon at kainin ng mga aswang na yon. Pero natatakot kasi ako, mahal. Paano kung hindi na talaga kayo bumalik? Babalik kami. Ipanalangin mo na lang na makabalik kami kaagad na buhay. Sige. Basta ingatan niyo yung mga sarili niyo, ha? Halika kayo rito. Ay, dalhin niyo to lahat. Pahidan niyo rin ng uwil yung katawan niyo. At baunin niyo yung sobra. Pag may malapit ng aswang, magpahid ulit kayo para sigurado. Ay, pag tumuyo na to sa katawan niyo, hindi na kayo maaamoy ng mga aswang, kaya makakagalaw kayo ng maayos. Talaga po ba? Basta't wag lang kayong magpapahalata sa kanila. Ay, buong baryo naman ngayon yung kalaban niyo. Hanggang maaga pa, ay dapat makuha nyo na at maiuwi pabalik dito yung batang si Roy. Ay dahil kapag ginabi kayo, hindi na talaga kayo makakaligtas pa ng buhay doon. Oo, tatandaan ho namin yan. Pagkarating namin sa baryo ng mga aswang, wala ni isang tawang nasa labas. Hindi katulad nung pagpunta namin dito ni Ramon na punong-puno yung daan ng mga taong nagbebenta at namibili. Ngayon, ni isang tao ay wala talaga kaming nakita. Kaya dahan-dahan lang kami at baka may biglang lumabas na halimaw. Sa paglakad-lakad namin, may nakita si Jacob na kakaiba sa hindi kalayuan. Nasaan yung mga tao rito, Papa? Yun din ang hindi ko alam. Ang weird naman ng baryong to. Talagang weird. Dahil baryo naman ito ng mga aswang at hindi tao.
Ganun nga ho eh. Nakikita niyo po ba yun, Papa? Yung alin, Ayun oh. Mukha siyang kuweba. ngayon lang ako nakakita ng kuweba sa gitna ng isang baryo ha. Hindi ho kaya dun sila nagtatago tuwing umaga? Alamin natin yan. Tara na. At baka nandun si Roy. Kailangan na natin magmadali. Pero dapat mag-ingat pa rin tayo. At baka may maapakan tayong mga bagay. Sige ho. Mauna na kayo. Susunod ho ako. O sige, halika na. Opo. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, nakita rin namin sa loob si Roy. Yun nga lang, ay pinapalibutan siya ng mga aswang. Nagkakasiyahan sila na ni Moy parang may ginagawang ritual. Hindi kami kumibo ni Jacob at nagpahinga na. Ni paghinga namin ay kontrolado. Nag-isip kami ng paraan kung paano ba namin maitataka si Roy nang hindi nahalata ng mga aswang. Naawa kami sa bata dahil panay lang yung iyak niya na ni Moy nagmamakawang pakawalan na siya ng mga aswang. Habang nagbubulong-bulungan kami ni Jacob, di naman namalaya na may halimaw na pala na papunta sa direksyon kung nasan kami. Kaya ganun na lang yung takot namin ni Jacob. Nung wala na kami nagawa, pinagkatiwalaan na lang namin yung sinabi ni Aling Maribet na hindi nila kami maamoy kapag pinahid namin yung oil na yon sa katawan namin. Para hindi kami mahalata ni Jacob ni hindi nila kami kauri, lumabas kami na parang wala lang at nakisalamuha sa mga aswang na nasa gitna ng ritual. Mabuti na lang. At hindi nila nahalata. Yung bibig mo, baka marinig nila tayo. May misyon pa tayo ngayon, kaya mag-focus ka. Opo, Papa. Maghalubilo muna tayo. Parang tao lang din sila kung umasta. Pinagkaibahan lang ay yung nagiging halimaw sila tuwing gabi. Kaya para makuha natin yung loob nila, dapat makipagkaibigan din tayo rito. Sige po. O siya, basta't wag na wag kang lalayo sa akin. Opo. Habang abala kami sa pakikipagkaibigan sa mga aswang, biglang may sinabi yung lalaking nasa harapan ng batang si Roy. Naghahanap siya ng magiging pantay ni Roy dahil papasok pa raw sila sa kaloob-looban ng kuweba. Ayon sa mga narinig namin sa mga katabi naming mga aswang, kailangan niya raw tapusin ang ritual sa loob para maging ganap na siyang pinuno ng mga aswang. Dahil doon hindi na kami nag-aksaya parang tsansa ni Jacob at kami na yung nagboluntaryong magbantay ng maigi kay Roy. Hindi kami nagpahalata at nagpanggap kaming seryoso sa mga ginagawa namin at dahil doon, nakampanti sila sa amin at hinayaan na nila kami. Ano ng plano, Papa? Magkakatakas kaya tayo rito? Oo naman. Maghintay lang tayo ng tamang oras. Kapag konti nilang yung aswang na nandirito, tsaka tayo kikilos. Kaya naman natin silang patumbahin. Basta't wag lang masyadong marami. Sige ho. Pagbilang kong 3, tumakas ka na kagad. Itakas mo si Roy rito. Naiintindihan mo ba? Paano po yung mga aswang? Marami pa rin ho yung ibang aswang na hindi nanood ng ritual sa loob. Akong bahala sa kanila. Kaya tumakbo ka lang ng mabilis kung maaari. Maliwanag ba? Opo. Pagkarating nyo sa labas ng baryo, hintayin nyo na lang ako roon sa kotse. Susunod agad ako sa inyo. Sige po. 1, 2, 3, takbo! Ito yung para sa inyo, mga halimaw! Habang nabala pa yung ibang mga aswang sa panunood ng ritual, naisipan kong pasabugin na lang yung kaloob-looban ng kuweba para wala nang matira sa kanila. Na-realize ko kasi na kahit makalabas pa kami rito ng buhay, kapag buhay pa yung mga aswang, hindi nila kami titigilan kapag kumagat na yung dilim. Pagkatapos ng maipwesto ko lahat ang ginawa kong bomba, sinindihan ko na ito ng isa-isa. Sinadya ko talagang medyo pahabaan pa yung pagsisindihan ko para naman may oras pa ako at makalabas naman ako rito ng buhay. Kahit hindi ako sigurado kung mamamatay nga sila, ang importante, Sir Wilmore, gumuho itong kuweba para wala nang di isang makalabas na aswang.
Kailangan ko pa rin mabuhay. Kailangan mabuhay ng pamilya ko. Hindi pwede mamuhay ng pareho ang tao at mga aswang. Kaya mamamatay na kayong lahat! Ah! Ah! Nung tuluyan ako makalabas, unti-unti namang gumuho ang lupa at nasaraduhan ito ang lagusan ng kuweba kung saan dapat dadaan yung mga aswang para makalabas. Dahil malapit na naman ang magdilim, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at tumakbo na ako papunta sa kung nasaan sila Jacob. Habang papalapit ako sa kotse namin, may naramdaman ako sa likod ko na parang kakaiba. Nagsitayuan lahat ang balahibo ko sa batok. Iba yung pakiramdam ko, Sir Wilmore. Paglingon ko, nakita ko na naman ulit yung hayop na nakasalubong namin noon ni Ramon sa daan habang papauwi kami. Nagbalik lang ako sa ulirat nang tawagin ni Jacob yung pangalan ko. Medyo malayo pa ako sa kanila, kaya kailangan ko pang tumakbo. Pero bago pa ako makagalaw, bigla na lang akong sinugod ng hayop na yon na parang usa. Sobrang laki niya kasi sa ordinaryong usa lang. At nakapangingilabot pa yung titig niya sa akin na parabang isa akong masarap na pagkain. Winasiwas ko yung buntot ng pagi na dala ko at doon lang siya parang natakot. Dahil doon, unti-unti akong naglakad patalikod habang winawasiwas ko pa rin sa kanya yung buntot pagi. Kalaunan nakala ko hindi niya na kami nasundan dahil nakasakay na kami sa kotse. Pero nagulat na lang kami bigla nang sinubukan niyang patumbahin ang sinasakyan namin. Kaya nagmadali naman akong pinaandar yung sasakyan at umalis na kami sa lugar. Anong klaseng nilalang naman yan, Papa? Hindi naman yan mukhang hayop lang eh. Hindi ko rin alam. Pero nakasalubong na naman yan dati ni Ramon. Malapit lang din dito. Siguro isa rin siya sa mga aswang. Hindi lang natin alam. Kaya dapat makatakas tayo rito sa lalong madaling panahon. Paparating na naman siya, Papa. Mukhang hindi niya talaga tayo titigilan hanggat hindi natutumbay yung sasakyan natin. Kapag lumapit na siya, hampasin mo ng buntot pagi. Takot siya dyan kanina. Kaya yan na lang yung gamitin mong panlaban. Kapag lumapit pa siya sa sasakyan natin. Sige ho. Sa buong biyahe namin, Sir Wilmore, hindi pa rin talaga kami tinigilan ng hayop na yon. Kaya para matapos na tong bangungot namin, napag-isipan kong labanan na lang siya ng harap-harapan. Dinala ko siya sa naging basement namin noon kung saan kami nagtitraining. Hindi ko alam kung may bantay ba doon pero mas mainam na rin kung meron para matulungan niya kaming patumbahin ang hayop na ito. Pagkarating namin doon, tama nga yung hinala ko, may bantay. Hindi pa sana nila ako papapasukin pero nang makilala nila ako, pinagbuksan naman nila ako agad ng gate. Kita ng dalawang mata ko kung paano kumilos ng mabilis ang malaking hayop na yon. Binalaan ko yung bantay na may paparating at doon lang sila naalarma nung makita nilang may paparating na hayop. Gaya ng ekspresyon ko noon, ganun na ganun rin yung sa kanila ngayon. Pinaulan na nila ng bala yung hayop. Pero hindi pa rin ito natinag at iniwasan niya lang ito ng walang kahirap-hirap. Bago pa mahuli ang lahat, pumasok na kami sa basement at kumuha ng mga sandata. Rinig namin sa hindi kalayuan ang sigaw ng dalawang bantay. Kabitan mo ng asin at pawag yung mga bomba. Para kapag sumabog, sasabog din yung mga yan. Sige ho. Bilisan mo at paparating na siya. Opo. Pagtago tayo doon. Lalabanan natin yun ng harap-harapan. Opo. Ikaw ang gumamit nito mga latigo at buntot ng pagi. Ako naman sa mga baril. Si Roy, nasaan? Iniwan ko po muna dun sa loob. Pinatago ko sa cabinet. Para kung may mangyaring masama man sa atin, hindi siya makikita ng aswang. Papalapit na ho siya. Akin na yung bomba. Eto na ho. Buhay pa rin ho siya, Papa. Pero medyo nanghihina na. Hindi katulad kanina. Eto na yung pagkakataon natin. Ano pong gagawin? Tatagtarin ko siya ng putok ng baril para hindi siya makagalaw. Tsaka mo naman siya lalapitan at hahampasin ang buntot pagi. Naiintindihan mo? Ako ho. Pero... Wala nang pero-pero. Huwag ka mag-alala. Hindi ko namang hahaya makagalaw pa siya at masaktan ka niya. Sige pa. Gawin mo to para sa pamilya mo. Isipin mo yung asawa at anak mo. Opo. Pagkabilang ko ng 3, lapitan mo na yung hayop na yon. Tatapusin na natin tong laban na to. 1,
Dalawa! Tatlo! Nung mga oras na yon, Sir Wilmore, wala na kami ibang naisip kung hindi talunin yung misteryosong hayop na yon. Tumagal lang ng ilang minuto bago namin tuluyang napatay ang malaking hayop. Tagaktak kami sa pawis at pagod na pagod. Hindi talaga namin tinigilan ang hayop na yon hanggat hindi nakahandusay. Ngayong kita na ng dalawang mata namin na wala na itong buhay. Ganun na lang yung tuwa namin. Papa! Unti-unti na siyang bumabalik sa tunay niyang anyo! Teka lang. Si Manong Pedro ba to? Kilala niyo ba ito, Papa? Oo. Siya yung matandang Ginoo na naging dahilan kung bakit kami nag-imbestiga sa baryo ng mga aswang. Maraming alaga niyang hayop ang namatay, nawasak yung tiyan, at lumalabas na yung mga lamang loob nito. Paano pong naging siya po ito? Kung sa umpisa pa lang, siya naman yung nabiktima ng mga aswang. Hindi ko alam. Hindi ho kaya. Plinano talaga nila ito sa umpisa pa lang. Di ba sabi ni Aling Maribet, meron ding isang pamilya ang biniktima nila noon? Hindi kaya tayo yung sunod na bibiktimahin sana nila? Yan ang iimbestigahan ko. Pag tamang sinabi mo, ibig sabihin lang doon, meron ring aswang na namumuhay sa baryo natin. Yan nga rin ho ang naisip ko, Papa. Mukhang hindi rin isang ordinaryong aswang lang si Manong Pedro. Paano kung marami pang katulad nila, Papa? Huwag na muna nating isipin yan. Sa ngayon, umuwi na muna tayo. Kulin mo na dun si Roy. Opo. Pagkarating namin sa bahay ni na Aling Maribet, nagulat pa sila nang may biglang kumatok sa pintuan. Pagkakita nila sa amin, nawala yung takot nila at pangamba. Nagpahinga muna kami saglit, tsaka namin kwento ni Jacob yung lahat na nangyari. Maya-maya pa, nagsalita na rin si Roy. Sinabi niya sa amin lahat ang nangyari sa bahay nila at kung paano pinatay ng aswang yung buong pamilya niya. At doon namin nalaman sa kwento niya na yung binili pala naming baboy ni Ramon ay hindi pala talaga isang baboy, kung hindi ay isa palang aswang na nag-aanyong baboy. Kaya pala murang bigay sa amin ang may-ari dahil kauri pala nila yon. Kaya po pala nawala rin yung baboy natin sa bahay, Papa. Dahil siya pala yung napatay ninyong anak ng pinuno ng aswang. Ibig sabihin lang nun, nakapasok siya dahil nasa loob naman talaga siya ng bahay. Opo. Nga ho pala, Aling Maribet, may tanong ho sana ako sa inyo. May iba't ibang klase ho ba yung aswang? Meron din ho kasi kaming mga nakaengkwentro ni Jacob kanina. Mabuti na lang at napatay namin. Oo nga ho. Sobrang tibay pa naman ng isang yun. Pero hindi siya mukhang halimaw. Mukha talaga siyang isang hayop kung titingnan. Pinagkaiba niya lang ay yung mga pula niyang mga mata. Ay, halik kayo rito at sasabihin ko sa inyo. Ang totoo niyan, may iba't ibang klase naman talaga yung mga aswang. Merong taong nagiging halimaw, meron ring taong nagiging hayop. Pero kahit namukha lang silang mga hayop, malalakas sila at hindi agad-agad natutumba. Sila yung mga aswang na madaling makahanap ng bibiktimahin dahil kadalasan akala ng mga tao isa lang silang ordinaryong hayop. Dahil sa sinabi niyo, nakakatakot nang lumapit pa sa kahit na anong hayop. Malalaman nyo naman kapag isang hayop yung nasa harapan nyo o isang aswang. Paano po? Nang hindi na maulit yung nagawa namin ni Ramon. Tingnan nyo lang sa salamin. Kapag baliktad yung refleksyon nila, kahit hayop pa man yan, isa lang ang ibig sabihin. Aswang ang nasa harapan nyo. Pagkatapos ng kwentuhan namin, doon ko na pagtagpi-tagpi lahat ang nangyari. Yung investigasyon, yung mga hayop na namatay, at yung pagpunta namin doon sa baryo ng mga aswang ay hindi lang isang aksidente. Plano talaga nila dahil kaya nga ng sinabi ni Aling Maribet kagabi, may pamilya na rin sa lugar namin noon ang nabiktima. Kaya ngayon, malas lang talaga nila at isang retiradong pulisyong nakalaban nila. Bakit hindi ka pa natutulog, Ronaldo? Hindi ho kasi ako makatulog eh. Ano ba yung iniisip mo?
Iniisip ko lang ho lahat ng nangyari. Kung tutuusin, kasalanan ko pala lahat kaya nangyari yun sa pamilya ko. Ako ang nagdala sa kanila sa kapahamakan. Ay, alam mo, ay kahit hindi pa nangyari to sa inyo, hindi mo pa rin masisigurong makakaligtas kayo ng pamilya mo. Ay darating ang araw na maiengkwentro mo talaga yung mga aswang dahil magkalapit ng baryo lang tayo sa kanila. Sa tingin niyo ho ba, makakalabas ba yung mga aswang na yun sa kuweba? Ay, siguro. Ay kung hindi mo gagawan ng paraan. Pulis ka, diba? Isumbong mo sa mas nakakataas sa inyo. Hindi ho naniniwala ang mga pulis sa mga aswang. Ay bakit? Ngayon ba hindi ka pa rin naniniwala? Naniniwala ho. Ay, edi, gawin mo ang lahat para maniwala sila sa'yo. Ay, hindi mo naman malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? Oh, sige ho. Susubukan ko. Maraming salamat ho ulit, Aling Maribet. Ay, walang anuman yon. Masaya na kung nakaligtas kayong lahat sa peligro. Pwede ko bang hiramin ulit yung mga pangontra niyo sa aswang? Kapag nagkataong meron na naman kaming makaengkwentro. Ay, oo naman. Ay, kapag nawala na ako sa mundo, sa'yo ko ibibigay yan lahat. Ay no, huwag niyo ho munang sabihin yan. Huwag kang mag-alala. Ay, hindi naman ako takot mamatay. O siya, ay mauna na ako sa iyong matulog. Ay, kapag kampante ka na, magpahinga ka na rin. Opo. Gaya ng Swiss John ni Aring Maribet, i-report ko yung nangyari sa amin na katataas na pulis. Hindi dahil sa takot ako, kung hindi dahil sa ayoko nang maulit pa yung nangyari at may mabiktima na naman yung aswang. Dahil binigay ko ng ebidensya, wala na silang nagawa kung hindi maniwala. Mabuti na lang at may CCTV yung basement kung saan kami huling naglaban. Kitang-kita doon kung papaano nag-iba ng anyo ang isang hayop. Ilang segundo lang, nag-anyong tao na ito. Pinakita ko rin sa kanila ang kuwebang natabunan sa gitna ng baryo. Lahat sila nagtaka, pero gaya ko, hindi ko rin masasagot yung tanong nilang yon. Dahil sa hindi pa rin ako mapakali kung meron pa bang buhay na aswang sa loob ng kuweba, napagdesisyonan ko lang na buhusan ng semento ang paligid para wala na talaga makalabas ng buhay. Lumipas ang ilang araw para sa ikakapanatag ng loob ng aking asawa at anak. Napagdesisyonan rin naming lahat na lumipat na lang ng tirahan para magsimula at para makalimutan ang bangungot na dala ng mga aswang sa buhay namin. Hindi kami tumatakas, sadyang gusto lang namin ulit mamuhay ng normal. Yung walang iniisip at yung hindi napapraning. Iba kasi yung naging epekto noon sa aming lahat. Pero kahit na ganon, marami naman kaming natutunan. Ngayon kahit saan man kami mapadpad at kung meron man kaming makakaengkwentro ulit ng mga aswang, alam na namin kung ano yung dapat namin gawin. Dahil din sa nangyari, natuto kami lumaban na magkasama, yung walang iwanan, kahit sa dulo pa ng kamatayan. Nagsilbi rin itong aral sa akin at sa pamilya ko, na hindi porket marami na nagbago sa mundo, hindi na natin paniniwalaan yung mga bagay na noong pa pala nabubuhay. Yung akala nating matagal nang naglaho, nasa paligid lang pala natin at nag-aabang lang ng tamang oras. Kung may kwento ka rin hindi mo maipaliwanag pero alam mong may aral na dapat ibahagi, huwag mo itong kimkimin. Isulat mo, ikwento mo, at hayaang magsilbing liwanag ito sa iba. Dahil minsan, sa pagbabahagi natin ng ating karanasan, may buhay tayong natutulungan. At may mga matang nabubuksan ng mga katotohanan. Ito po ang inyong tagapaglingkod, Sir Wilmore Plupino. Maraming salamat po sa pakikinig sa Sitio Pangil.